Ilang pasahero naman ang naperwisyo ng mga kanseladong biyahe at stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Sa kabila nito, nananatiling handa sa pagresponde ang mga ahensya ng gobyerno. Si Camille Gonzalez sa detalye. Bagamat unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng bagyo, nakahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na rumisponde sa hagupit ng Super Typhoon Inday. Alinsunod sa full government response na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard, nakapagsagawa na sila ng monitoring sa 57 daungan sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Bicol, at sa Western, Central at Southern Visayas. Dito na itala ang 681 pasahero, truck driver at cargo helper na stranded ngayon sa mga pantalan. Gayon din ang mahigit 200 na mga rolling cargo. Ayon sa PCG, stranded din ang kabuang 12 vessels at 33 motor bangka sa mga naturang daungan. Nasa 161 na vessel naman at 138 na motor bangka ang pansamantalang sumilong sa mga ligtas na bahagi ng pantalan dahil sa banta ng bagyo. Tiniyak naman ng PCG na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga daungan at tuloy-tuloy ang koordinasyon sa mga local government units para sa kaligtasan ng mga biyahero at seafarer. Ilang pasahero rin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang hindi natuloy sa kanilang mga biyahe dahil sa mga kanseladong schedule dulot pa rin ng bagyong Inday at habagat. Nagkabit na rin ang mga harang sa mga bintana ang Basque Airport sa Batanes matapos magbabala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa posibleng pinsala ng malakas na hangin ng bagyong Inday. Kasabay naman ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng ready-to-eat food boxes at family food packs para sa mga pamilyang apektado ng bagyong Inday. Mas pinalalakas din ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang real-time disaster coordination sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang mobile app, ang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center Integrated System. Samantala, sa panayam sa 13 Mornings, tiniyak ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakipag-ugnayan na sila sa NDRRMC at mga LGU para paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday sa mga pananim, fish stocks at poultry at tiyakin ang agarang recovery aid para sa mga mangingisda at magsasaka alinsunod sa utos ng Pangulo. Naglaan na rin tayo ng pondo para doon sa ating indemnification under the Philippine Crop Insurance Corporation at saka sa ating Agricultural Credit Policy Council kung sakaling magkaroon tayo ng pangangailangan para sa survival and recovery loan packages. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang nasa 1 bilyong piso na Quick Response Fund ang nakaantabay ngayon para sa recovery at rehabilitation ng mga lugar na lubhang maapektuhan ng bagyo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 sa tanghali ng Congress TV.